check, grace, grace. Sound, check, check, grace, 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 grace. Sound, check. Magandang umaga po, unang-una sa ating Panginoon at sa ating lahat na nandito mga kapatiran. Ngayong araw po, ito po yung pagsamba, pagpuri sa ating Panginoon sa oras na to. Tayo po ay tumayo. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Tukoy pagpupuri sa'yo naman, Jesus. Pusong kalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong kalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong pinipili ko na ika'y marangalan. Ang dugo'y napupuri sa'yo naman, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong pinipili ko na ika'y marangalan. Ang dugo'y magpupuri sa'yo naman, Jesus. Ang dugo'y magpupuri
magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Ready na po ba tayo? Amen. Pakitanong ko sa tabi niyo kung ready na po ba siya. Ready ka na ba? Ready. Tinatawagan ko na po ang ating song leader, Sister Jane Kuya. Thank you po. Magandang umaga po. Amen. Hindi ba ako kayo medyo nag-ayos ako ngayon? Kasi ano eh, nanumbalik. Bumalik ulit ako sa pag-worship. Amen. Magandang umaga po sa atin. Isang mapagpalang umaga po. Napakalamig po talaga, no? At the same time, alam ko hindi nyo napansin eh. Kasi ano po, nasa middle na tayo ng March. So, 2 linggo na lang, mag-April na. Ang sabi nga po namin mag-asawa, sana tago face pa rin. Ganito lang, may mainit, tapos malamig, mahangin. Yung ramdam po talaga yung lamig. Pero, ngayon po, ibigay natin ang araw, ang oras natin sa Panginoon. May share lang po ako sa verse ng mga awit. Ayan, mga awit, chapter 96, verse 2. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin niyo ang pangalan niya, ihayag niyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Muli, ibigay natin ang malakas sa pagpupulit sa Panginoon. Yes. Ikaw na ang pupurihin ko. Ikaw na nagsasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunaya, totoo na buhay sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema ay lumalim, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay nagbabago. Ikaw na ang pupurihin ko. Ikaw na ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunayan, totoo na sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema ay dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay nagbabago.
verse 2. Sa Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataon hinawaan tayo ng Diyos na ialay mo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Tayo ay lumapit sa Kanya. Ibigay natin ang ating mga puso, isipan, sa oras ito. Siya lamang ang inyong isipin, wala ng iba. Yes, Jesus. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Puso na lisay ang galis ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ang Panginoon ay inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari
sa buhay ko'y lagi kong narito hanggang sa biyaya mo. Habang buhay kang pupuri sa'yo, pupuri ka sa awit, itataas ang langit, itataas sa buhay ko, kahit ikaw di para kadakitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking bibig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw. Ibig ka sa kaalakitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpapakailanman. Jesus, sa'yo ang kabanalan, kapangyarihan, ngayon at magpapakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpapakailanman. Jesus, sa'yo ang kabanalan, kapangyarihan, ngayon at magpapakailanman. Itataas ang aming bibig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aming bibig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di Panginoon, sa kadakilaan na kakaloob sa bawat isa amin. Mahal na mahal po namin kayo at mahal na mahal po yung hindi kayo nagbabago. Walang katulad sa inyo, Panginoon. Muli, binabalik namin ang lahat ng kapurihan, kagalahan, sa pangalan ng Amang Jesus. Amen. Lahat ba tayo may nagbabaga sa ating awitan? Ako po, sobra. Naiyak na. Salamat po, worship team, sa napakaganda yung handog ng ating pag-aawitan. Ngayon po, ay na po ay
Nadako sa pagbibigayan. Salamat sa iyo. Aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo. At di nagigulo. Ang tanging alay ko sa'yo ang ginabang ay buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanan, malipat na loob, mamaligyan, o mundo sinubok, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lang ang Ama, wala nang iba pa. Ako'y Kayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, buong puso po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga handog na pinagkaloob niyo po sa amin at ipagkaloob po namin sa inyo. Salamat sa lahat, Panginoon, na hindi niyo kami pinapabayaan. Salamat sa blessing, salamat sa buhay, salamat sa mga taong pinapadala niyo sa amin. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang mayroon kami. Kayo po ang lagi namin inaasahan. Malungkot man kami, Lord. Nandiyan po kayo para pasayahin niyo po kami. Salamat, Panginoon. Sa kung anong ngayon po na kami ngayon, buong puso kami nagpapasalamat. Kaya, Lord, tingnan niyo po kami, ang puso po namin, nagpapasalamat ng buong puso at buong tapat. Walang labis, walang kulang. Kayo lang po, Panginoon, ang mayroon po kami sa buhay namin. Kaya, Lord, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan ng aming Ama na sa Amen. Ayun po. Pasensya na po. Alam ko na mismo natin ang bawat isa. Tayo na po ay tumayo. Kaya,
Sa darating na May 23, 2026, come together in faith, unity, and fellowship. Sa May 23 po, hindi ko alam kung anong araw ito, magkakaroon po ang San Carlos Division ng Joint Fellowship, UFW and UFM. Ibig sabihin po, San Carlos po to, hindi lang tayo, kundi, may kasama na po tayo. So, inaasahan ko po, kilala ko po, nakikita ko po kung sino yung mga nandito, okay? Nag-announce po ako, uulitin ko, May 23, walang a-absent. Yung mga yumu-yumu dyan, kilala ko mga yumu-yumu dyan. Hindi, samahan niyo po kami. Alam niyo po, ako bilang nanay na po, alam niyo, hindi ko na po naiisip na dalaga ako. As in, ang mga kasama ko po, yan, sila Nanay Ellie, sila Tito Boy, si Tita Brenda, si Madam Marica, kayo po lahat, actually, masaya po talaga ako. As in, alam niyo po, yung maliban kalamarki na kaedaran ko, masaya po talaga ako nakikipag-fellowship sa mga, mga ahit pa po sa akin. Bakit kamo? Marami po kami natututunan sa inyo. Katulad po nung last time, yung couples fellowship, kahit wala akong partner, blessed na blessed po ako. Bakit? Nalaman ko po yung kwento ni Doc Valio at ni Nanay Lina, yung kwento ni Kuya Mariel at ni Ate Grace. Isipin niyo po, so, bilang ako po, hindi ko po nakasama si Chef, hindi po ako lonely kasi alam niyo kung sino kadate ko. Una-una, Panginoon. Pangalawa, kayong lahat. kayong lahat na nandito po na that time. Alam niyo po, sobrang saya po talaga kapag nagkakaroon po tayo ng fellowship. Mga nanay, ako po nanay na po ako, hindi na po ako yung teenager or adolescent or youth. I belong to the UFW. Nagiging bata lang po ako kapag nagkakaroon po ng fellowship sa mga kapwa-bata. Bata kami, bata ako noon. Batang isip. Pero sa puso't isipan ko, sa puso ko, sa isip ko, syempre gusto ko kayong makasama, mga nanay. Alam niyo po, hindi ko naman po yung sinasabi, pero mamimiss niyo po yung ganito kajali ko. Alam niyo po, hindi. Isipin niyo po na nandun si Sherilyn ang buya, nagpapasaya sa inyo. Di ba po? So lahat po kayo, imbitados, May 23 po yan, buong San Carlos Division. And next, yun po yung nangyari po nung Friday, ay masaya, alam niyo po ba? Naging bata po kami ni Margie. Feeling namin batang-bata kami. Inaanyayahan namin ang lahat ng bata mula 5 years old hanggang 12 anyos. Alam niyo po, 12 years old po ako nung Friday. Pero ngayon, 35 years old po. Then, the Friday po, as in talaga, alam niyo po, ginagawa ko po sa ginagawa ko po every Friday. Tatapusin ko lahat ng lahat ng trabaho, kailangan kasi fix po kami. Pagdating ng 6 p.m., dapat naka-set up na kami. So, napakasaya po kasi, alam niyo po, ang sarap tingnan ng mga bata. Yung nakita niyo yung video na nag-ano na sila, nag-praise and worship na sila. Ibig sabihin ko po, doon pa lang sa hustong gulang o at the young age po talaga, natututo na po sila kung paano talaga mag-fellowship sa bawat isa. Siyempre, sinasabihan po namin sila na mag-invite, open po lahat, open sa lahat ng bata, sa mga gusto, Kaya mga kids, ini-invite namin kayo na sumama kayo dito every Friday. Napakasaya kasi marami kayong matututunan and marami din kayo makaka-fellowship ng kapwa-bata. So, ayun po. And then, may announcement din po kami sa Alabaster Offering. Sinabi na po ni Madam Maricar, yung Alabaster Offering po ng UFW is magiging 14 pesos na po every week. Bakit po namin naisip ito? Para po may budget din po ang UFW. May budget po tayo, may pondo po tayo. So sana supportahan niyo po, hoping and praying na supportahan niyo po. And nakakalimutan niyo po yung UFM. Ako na rin po ang UFM. Wow! Ang UFM! Ayun naman tayo, UFM. Usapang UFM, kalalakihan. Lalaki din po ako, pero sa lang, sa katawan ko. Lagi na po, sabi po ni President Marche, yung mga mana offering nyo po, pakibigay na po talaga ngayon kasi ibibigay na rin po sa district. So, lahat po ng alabaster offering and mana offering
nagbibigay na po sa mga kalalakihan. Yan! Brotherhood! O, diba, brother? O. So, huwag niyo po kalimutan ulit. Maraming po salamat and God bless you all po. Salamat po. Wow, salamat. Sister natin, salamat. Ngayon po, Pwede na. ready na po ba ang ating pastor? Nung nakaraang week, lahat naman halos, nung simula po ako naging, bless na bless po talaga ako sa mga, ni pastor dito. Hindi ko lang nasabi sa kanya. Pero ngayon po, pastor, thank you dahil na-bless po ako. Alam niyo po, kunti lang po, pastor. Pagka umuwi na po kami ni ate, kaya si Nora, pagka nasa likod po sila na angkat, so kaya si Katie, tatanong ko po, kaya si Katie, naiintindihan ko ba yung ni pastor? Oo naman, Nay. Maganda. Ako so kaya si ate, ang ganda ng ni pastor, Oo nga, tama nga. Tama naman, ganyan si ate, ganyan kami pag-ano. Kaya sa atin ko lang, oo, naiintindihan ko. Ano naintindihan mo doon? Talagang inaano ko talaga sa sinunod. Ay, basta June, naintindihan ko. Okay. Pag-uwi naman namin sa bahay, yun naman asawa ko. Tapos na kami ang halian kasi ang asawa ko, siya rin yung nagluluto. Pagdating namin, kakain na ng pamilya kay Tapos magtatanong siya, ano ulam na? Iniririnig ko na yan yung lulutuin ko. Lulutuin niya. Kaya sa tanghalian, wala po akong problema sa kanya. Kaya sa madaling salita, kaso lang kumain tanghalian, sasabay kami magpahinga. Kumusta na? Ano man yung sa church? Nandito yung tayo. Ito. Kailan ka kayo pupunta? Sabi ko sa kanya, ay basta, darating tayo dyan. Huwag mo muna akong manunin. Okay. Pero pinag-pray ko naman siya. Kasi nakapunta na siya ng isa. Basta lagi siyang nagtatanong, kumusta na? Kumusta na ni pastor? Galing, gusto mo ganito. Basta pag sinabi mo na, okay na ako. Kaya, pastor, thank you dahil yung mga ay sinishare ko rin po sa mga pamilya ko, sa mga ate. Na-bless po kami nung nakaraan at mas lalo po tayong mag-bless ngayon sa ating pagkikinggan. Kaya hindi ko na po patagalin, natawagin ko na po ang ating mga pastor, dahil wag po yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Puri ng Diyos sa umagang ito. Kabutihan niya sa atin, bagamat maraming mga nangyayari sa buhay natin, sa mundo, pero alam natin na ang Diyos natin ay hindi po magpapabaya. Yung testimony ni Madam Maricar nung nakaraan, sabi niya, ano naman kayang susunod? Pero ito mga kapatid, problema na naman at buong mundo. Kaya ngayong umaga ay tayo na po ay darako sa mensahe ng ating Panginoon na matatagpuan po natin sa aklat po ng unang hari. Unang hari, kabanatang 17, talatang 10, unang hari, anong nakalagay dyan, Jeff?
Unang Hari, Kabanatang 17, talatang 7. Sorry. Pakilagyan, Jeff. Unang Hari, Kabanatang 17, talatang 7 hanggang 16. Yan, salamat. Pasensya na. Hindi ko nalagyan ng yung hindi ko nalagyan ng chapter. Sabi po dito mga kapatid sa wikang Tagalog na ang bersyon ay ang salita ng Diyos. Sabi rito, kinalaunan natuyo ang ilog dahil hindi na umuulan. Iniutos agad ng Panginoon kay Elias, pumunta ka sa Saripat sa Sidon at doon ka manirahan. May isang byuda roon na inutusan kong magpakain sa iyo. Kaya pumunta si Elias sa Saripat. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang byuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, pakiusap, dalhan mo ako ng kaunting tubig na maiinom. Nang palis na ang byuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, pakiusap, dalhan mo rin ako ng tinapay. Sinabi ng byuda, nagsasabi po ako ng totoo sa harap ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang mag-alala. Umuwi ka at gawin ang sinabi mo, pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos magluto ka rin ng para sa inyo at sa anak mo. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa. Lumakad ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias. At kaya may pagkain araw-araw para kay Elias at para sa biyuda at sa kanyang anak. Sapagkat hindi naubos ang harina, hindi nauubos ang harina sa mangkok, at hindi rin nauubos ang langis sa banga, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Puri ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko mga kapatid na tayo yumuko at tayo'y manalangin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Una po sa lahat, maraming salamat po sa buhay na naman na muling ipinagkaloob ninyo sa amin. Maging sa kalakasan, Panginoon, at sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay dinalo mo sa lugar na ito, maraming salamat. Salamat din sa iyong mga salita na aming pong nabasa at aming pong pagbubulay-bulayan ngayon. Hinihiling po namin, patuloy po kayong kumilos at manguna. Ang iyong alipin, Panginoon, ay walang magagawa kung wala ka, kaya kayo po ang patuloy na mangusap at makialam. At huwag niyo po hahayaan na uuwi po kami na hindi po napagpala. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin
Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, dito po sa aklat ng unang mga hari, kabanatang 1, kabanatang 17, talatang 7 hanggang 16, ay makikipag-usap po ako sa inyo sa temang kahit sa kahuli-hulihang patak ay hindi magkukulang ang Diyos. Ito pong teksto natin, ito yung pangyayari sa buhay po ng isang propeta na si Elias nung kapanahunan niya. Dahil siya po ay nagsabi na hindi po uulan at nangyari. Dahil walang ulan, alam naman natin na nakabatay ang mga bunga ng punong kahoy, maging ang mga halaman, yung mga inaani natin, nakabatay po sa ulan. Kasi kapag walang ulan, hindi sila talaga mamumunga. Napakatagal na wala talagang ulan. Kaya talagang ginutom yung mga tao. Si Elias po, nung unang pangyayari, sabi niya, pumunta ka doon sa Sidon at magtago ka sa isang batis doon sa lugar na yon. Magtago ka at doon ka uminom sa batis at padadalhan kita ng may magdadala sa iyo na uwak ng pagkain. Pumunta si Elias at dinadalhan nga po siya ng pagkain doon. Dinadalhan siya ng tinapay at karne, umaga at hapon. Nung natuyo na itong batis, ito na yung pangyayari sa binasa natin. Na pumunta ka sa Saripat, sabi niya, dahil may uutusan akong byuda na magpapakain sa iyo. Yung tema natin ay kahit sa kahuli-hulihang patak ay hindi magkukulang ang Diyos. Ang buong mundo, mga kapatid, ngayon ay talagang nababagabag. Nag-aalala. Hindi ko alam kung kasama kayo. Ay, hindi kayo nag-aalala. Praise God. Kahapon, itong si Ella, anak ni Sister Bioli, may napansin siya sa amin doon sa gilid ng pader. Uy, ang dami niyong imbak pastora na gasolina kasi ilang container. Ako din, sabi niya. Nag-imbak ako, sabi niya. Ang daming nagpapanik. Ang daming nag-aalala. Tumawag ako sa supplier ko ng bigas at nagtanong ako, sabi ko, magkano ng bigas ngayon? Yung dating kuha ko mataas na talaga. At talagang mataas na talaga yung sinabi niya. Tapos, nag-chat yung supplier din namin ng gas. Sabi niya, Sir, magpa-deliver na kayo kasi malaki yung taas. Hindi pa sinabi sa amin, pero ang planta nagsabi na sila na talagang siguradong tataas. At may nalaman ako sa mga tarim na sa ngayon, 32 yung kilo ng palay. Pag 32 ang kilo ng palay, talagang automatic yon. Malaki talaga yung ano doon. Yung bigas talaga. Kaya, ang daming nag-aalala. Nung isang araw, anong araw yun, Brother Danny? Lumabas kami ni Brother Danny para maghanap ng diesel kasi sabi ko, baka maubusan tayo at walang, kahit na maraming tataniman, kung wala namang di ba, walang pang-araro, hindi rin matataniman. Ay wala nang baka ngayon, Dok, bihira na yung may baka na may araro, di ba? Umaasa na sila sa traktor. Kaya wala kaming nakuha. Ang dami naming nilibot. Wala kaming na ni Dani. Nakiusap na lang ako hanggat ayun, kailangan pala yung ID. Buti na lang dala ko. Nakakuha kami 20 liters lang. Kaya, ang daming taong nag-aalala. Hindi ko alam kung yung bigas ninyo, yung pera ninyo, hindi ko alam kung
gaano na ba yung level diyan? Pero mga kapatid, itong nangyari kay Elias, talaga makikita natin kung papaano kumilos ang Diyos sa mga taong patuloy na sumasampalataya sa Kanya. Kahit sa kahuli-hulihang patak, ay hindi magkukulang ang Diyos. Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan matatapos ang gera sa Middle East. Alam naman natin na buong mundo, maski na tayo, sabi ko, kahit na ibabalik natin yung Kalesa or yung Araro, hirap pa rin talaga. Kasi sa dami na ng populasyon, kung magbabase tayo doon sa naunang pamamaraan ng pagsasaka, maiiwan tayo, kukulangin tayo ng supply. Kaya talagang malaki ring tulong talaga dahil sa dumadami ang tao, teknolohiya, nauso yung mga harvester, yung traktor, kasi talagang pag mano-mano, hirap na. Pero hindi natin alam kung anong mangyayari sa mundo natin. Pero mga kapatid, itong mensahe ngayon ay tamang-tama sa sitwasyon natin. Tamang-tama sa sitwasyon natin. Kahit sa kahuli-huli ang patak, lagi niyong tatandaan, hindi magkukulang ang Diyos. Mga kapatid, palabasin mo na, Jeff. Sa panahon ng crisis, crisis. Kung babalikan natin yung mga crisis na pinagdaanan natin nung mga nakaraang taon, matindi, di ba? Hindi ko alam kung gaano ba talaga kahirap. Kasi noong pandemic, yung COVID-19, bukod sa limitado o yung transportation, mayroong gasolina, kaya lang, ang tao naman ay hindi makalabas. Parang ilang buwan na kinulong tayo, hindi makagalaw, hindi makausad yung ekonomiya natin. Buong mundo nung panahon na yun bumaksak. Pero dahil nakadepende po tayo sa gasolina, lahat ng ginagamit at pag gasolina ang tumaas, alam naman natin na apektado lahat. Kaya sa panahon ng krisis, lagi niyong tandaan mga kapatid, kahit sa kahuli-hulihang patak, hindi po magkukulang ang Diyos. Doon sa talatang 7 hanggang 9, kasi mo na kapatid. Ang Diyos ay laging nauuna. Lagi niyong tandaan, sa tuwing may problema, alam niyo ba na nauuna na ang Diyos? Nauuna ang Diyos. Makita natin doon. Sabi niya, kinalaunan, natuyo ang ilog dahil hindi na umuulan. Iniutos agad ng Panginoon kay Elias, pumunta ka sa Saripat sa Sidon at doon ka manirahan. May isang byuda roon na inutusan kong magpapakain sa iyo. May isang byuda roon na inutusan kong magpapakain sa iyo. Mga kapatid, hindi pa po nakakarating si Elias doon sa Sidon, doon sa lugar ng byuda, nauna na ang Panginoon. Sabi niya kasi, yung ginamit niya is, tapos na eh. Sabi niya, inutusan kong magpakain sa iyo. May isang byuda roon na inutusan kong magpakain sa iyo. Hindi niya sinabi na uutusan ko. Ibig sabihin, tapos na. Nauna na ang Panginoon. Kaya pag may problema mga kapatid, may krisis, lagi niyong tandaan. Oo. Hindi talaga maiwasan sa buhay natin. Maraming krisis tayong pagdadaanan. Pero lagi niyong tandaan na ang Diyos ay laging nauuna. Laging nauuna. Ipre-prepara to namin, sulabay ton ibaga. Inihahanda niya lahat. Yung problema nila until grabing problema. Pero di ba ante, nauna na ang Diyos? May mga taong ginamit ng Diyos. Kaya nga sabi na ante doon sa tumutulong sa amin,
Salamat anak, hulog ka ng langit. Mayroong ginagamit ang Diyos, mga kapatid. Lagi niyong tandaan, hindi po nahuhuli ang Diyos. Hindi po nahuhuli ang Diyos. Alam niyo ba, yung mga Israelita, nung panahon po na umalis sila sa Egypt, umalis sila maraming baon. Pero dahil nagtagal nga sila sa daan, siyempre naubusan po sila. Pero yung time na wala silang makain, nandun ang Panginoon. Nauna na ang Panginoon, hinanda na niya. Nung wala silang makain, di ba mayroong mana, nahuhulog mula sa langit. Paggising na lang nila, mayroon silang mapupulot na pagkain, hindi sila nauubusan. Nung ang sabi ng mga Israelita, ano na ba naman ito? Puro mana. O sige, magpakabusog kayo. Mayroon na humangin mula sa silangan, ang dala pala ng hangin, ang daming pugo. Nang huhuli na lang sila, ang dami. O sige, magpakasawa kayo. Nung panahon na naubusan sila ng tubig, dumating po sila doon sa ilog ng Mara, mapait naman. Pero alam nyo mga kapatid, pagkasama natin ang Diyos, pag nasa atin ang Diyos, kahit mapait pa yan, tatamis. Kung ang buhay natin sa ngayon ay mapait, marami tayong pinagdadaanan na kapaitan ng buhay. Mga kapatid, kayang patamisin yan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, Panginoon, may tubig, kaya lang hindi nila mainom, mapakla, mapait. O kumuha ka ng sanga, ihagis mo. Di ba? Naging napakatamis. Nung naubusan na naman sila ng tubig, ang mga tao nagsasabi, Moises, wala nang mainom. Pero kahit bato, kayang palabasin ng Panginoon ang tubig. Ang Diyos, mga kapatid, laging nauuna. Sa tuwing may krisis, sa tuwing may problema, nandyan ang Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. Pangalawa, ang Diyos ay laging sundin ng walang pag-aalinlangan. Sa panahon ng krisis, mga kapatid, kahit may problema, lagi nating sundin ang Panginoon. Sumunod po tayo ng walang pag-aalinlangan. Yan Pangasinan, ununur tayo kunuya ang gapoy pandwaruwa. Doon po sa kabanatang 10 hanggang 11, sabi doon, kaya pumunta si Elias. Di ba? Nung inutusan siya ng Panginoon na pumunta ka doon sa Saripat sa Sidon, dahil may inutusan akong byuda na magpapakain sa iyo, hindi na nagtanong si Elias. Sumunod siya. Alam niyo ba mga kapatid na napakahalaga po yung pagsunod? Kung tayo, di ba? Panginoon naman. Bakit papupuntahin mo ako sa byuda pa? Doon po sa Old Testament, alam natin, ang byuda, yun yung kawawang-kawawa. Walang inaasahan. Walang naghahanap buhay para sa kanya. Ito yung sektor ng Old Testament. Ito yung sektor na talagang sila yung pinakaaba. Yung mga byuda. Pero yung walang-wala, bakit sila yung inutusan ng Panginoon? Pero si Elias, hindi siya nagtanong na marami naman Panginoon na pwede mong utusan. Bakit yung byuda? Marami namang mayayaman doon. Pero hindi po nagtanong si Elias. Marami namang pwedeng puntahan. Bakit gayong pangklasing tao? Hindi sinabi ni Elias. Kaya pumunta si Elias. Sumunod. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po yung pagsunod ng walang pag-aalinlangan. Sa Juan Kabanatang 21, talatang 3 hanggang 6, sabi rito,
Sinabi ni Simon sa kanila, mangingisda ako. Next na, Jeff. Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, mangingisda ako. Sumagot sila, sasama kami. Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Yung sasama kami, yun yung mga kasama niyang mga alagad. Kaya sumama sila. Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Pero wala silang nahuli ng gabing iyon. Magdamag po silang ng isda. Nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan, pero hindi nila nakilala na si Jesus iyon. Tinawag sila ni Jesus, mga kaibigan, may huli ba kayo? Sumagot sila, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanila, ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Iyon nga ang ginawa nila. Halos hindi na nila mahila ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Grabe ano? Si Pedro, mga kapatid, bago siya tawagin ng Panginoon, ang trabaho po niya ay mangingisda. Mula pagkabata, kinalakihan, yun na yung kanyang propesyon. Ang mga mangingisda, mga kapatid, kabisado nila ang galaw ng dagat. Alam nila yung panahon kung kailan mayroong isda o wala. Alam na alam nila. Kaya nga nung bumabiyahe kami noon sa Malabon, kuminsan sa Nabotas, pag maliwanag ang buwan, yung full moon, napakaliwanag, talagang mahirap ang isda, kaya mahal ang isda. Anticipate na namin yon. Kasi mga kapatid, pag, ano ba yung, anto may lasek sa Tagalog? Yung walang buwan, hindi lumalabas ang buwan. Sa Pangasinan, lasek, di ba? Kung tayo, Dok? Madilim. Pag madilim kasi, ang mga isda, hindi sila mailap. Pero pag maliwanag yung buwan, mailap yung mga isda, nasa malalim sila, hindi sila basta-basta nalalambat. Kaya mahal ang isda. Alam ko si Pedro, alam niya yun. Kaya imposible na mangingisda siya sa panahon na alam niyang walang mahuhuli. Pero wala po silang nahuli, kahit magdamag silang ng isda, kahit gamay na gamay nila yung trabaho. Pero, dahil walang-wala sila, walang nahuli, dumating ang Panginoon. Ang sabi niya, ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Yung utos na yon, kalakip ang assurance. Kasi assurance yun eh. Katiyakan yun. Sabi niya, ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan at makakahuli kayo. Assurance po yun, katiyakan, na kapag hinulog nila sa bandang kanan, makakahuli sila. At yun ang kanilang ginawa. Sumunod si Pedro nang walang pag-aalinlangan, na hindi na nagtanong, Panginoon naman, magdamag na nga kaming ng isda eh. Sigurado, kaliwat kanan yun. Nung hinuhulog nila, automatic yun. Kasi ang pangingisda, mga kapatid, talagang kaliwat kanan ng bangka, ihuhulog mo yung lambat. Pero wala eh. Pero hindi sinabi ni Pedro na, Panginoon naman, magdamag na kami. Bakit ko pa ihuhulog? Or Panginoon naman, anong pagkakaiba ng kaliwat kanan? Hindi po nagtanong. Basta sumunod na lang siya. At nung sumunod siya, halos hindi nila mahila ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Mga kapatid, itong si Pedro, gamay na gamay niya ang pangingisda, pero walang nahuli. Pero nung sinabi ng Panginoon, sumunod siya. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay laging sundin ng walang pag-alinlangan. Ang gapoy pandwarua, ang gapoy imposiblid katawan, wala pong imposible sa Panginoon.
Wala po siyang hindi kayang gawin. Pangatlo, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Lagi niyong tandaan yan. Kaya't huwag mag-alala. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Sa talatang 13, sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang mag-alala. Umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin sapagkat ay pagkatapos magluto ka rin ng para sa iyo at sa anak mo. Mga kapatid, hindi ko alam kung paano tayo, ano yung pakiramdam natin. Sabi ni kanina, nag-aalala ba kayo? Never. Sabi naman ni Joelyn, naka-smile pa. Si Margit, never. Sabi, never din. Pero mga kapatid, alam nyo ba na yung Diyos natin mayaman? Hindi po Middle East ang mayaman. Mayaman sila sa langis. Pero hindi po nila matutumbasan yung kayamanan ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya hindi tayo dapat nag-aalala. Sa Mateo kabanatang 6, talatang 25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, inumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Purihin ng Diyos. Kaya anong ipag-aalala natin, mga kapatid? Sabi niya, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Antak, alam ko maraming nag-aalala sa atin. Pero mga kapatid, panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Siya po ay tapat sa kanyang pangako. Siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya hindi po natin dapat problemahin. Maalala niyo yung pandemic? Matindi po yun. Pero mayroon ba dito sa inyo? Babalikan natin. Magbalik tanaw tayo. Nung pandemic, tumigil ang trabaho. Nung pandemic, hindi ka halos makalabas. Ako, pag pumupunta ako sa San Carlos noon, ay grabe, malinis talaga. Malinis, halos walang sasakyan. Pero nung pandemic, tumigil ang lahat. Nagutom ba kayo? Sino dito yung hindi kumain nung panahon na yun? Nasubukan niyang hindi na nanghalian, na walang mailuto talaga. Kasi ako, kuminsan, nasubukan ko rin na hindi mananghalian, pero hindi dahil walang makain. May ginagawa lang. Diba? Naglaba na arap. Kasi minsan, pagdating ko sa bahay, sabi ko kay Mrs., bakit gutom na gutom ako? Eh, tinignan ko yung kardero, walang makain. But gutom na gutom ako. Yung pala, nakalimutan ko. Hindi ako kumain ng tanghalian. Pero nung pandemic, mga kapatid, alam ko wala dito yung hindi kumain dahil walang makain. Maalala nyo nung pandemic? Nung pandemic, doon pa mas mataas yung income natin sa church. Na kahit pandemic, tuloy yung trabaho natin sa church. Ginawa itong church natin, pandemic. Inabutan tayo ng pandemic. In-start natin, hanggat pundasyon pa lang, ayun, pandemic na. Eh, wala tayong pera noon. 700 lang yung start natin. Pero natapos yung church.
nung pandemic, bakit natapos yung church? Eh, ang total ng inabot nito, di ba? 3.6 million. Saan tayo kumuha? Kaya sabi ko, pinagpapala yung mga kapatid kasi kahit wala tayong service, may nagta-tithes. Pastor tithes namin. Sabi ko, totoo ang pangako ng Panginoon. Na itong sinabi niya. Kaya nga, huwag kayong mag-alala. Maraming beses na nating pinagdaanan. Marami na tayong, makita niyo yung ano yung binagyo na dyan sa Visayas, yung matinding bagyo, yung monster na storm, Yolanda, yung biktima ng Yolanda, di ba? Kung magbalik tanaw tayo, minsan nanood ako noon na yung Yolanda, and then sa ngayon na, pinakita yung halos walang nakatayo, maskinyog walang nakatayo, mga bahay halos walang nakatayo, talagang flat. Pero pinakita ngayon, grabe, ang dami ng gusali na naman, dami ng mga bahay. Parang walang nangyari pa. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala. Marami na tayong pinagdaanan. Itong sinabi ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. At nakalagay dyan, pagkain, material na bagay. Kasi hindi tayo excuse. Kasama tayo dyan. Pero napansin nyo yung word na sigurado? Siguradong. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng ikabubuhay. Sinigurado. Mga kapatid, pang-apat, lagi niyong tandaan yan. Ang Diyos ay hindi mauubusan kailanman. Ang Diyos ay hindi mauubusan kailanman. Sa talatang 14, sabi po diyan, sapagkat ito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa. Lagi niyong tandaan mga kapatid, ang Diyos ay hindi po mauubusan. Wala po siyang hindi kayang gawin mga kapatid. Sabi po sa Pilipos, Kabanatang 4, talatang 11, sa bersyon ng Magandang Balita Biblia, sabi diyan, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, tigil muna ako. Mga kapatid, ang sabi po diyan, hindi maubos na kayamanan ng Diyos. Hindi maubos. Amen. Aga na upot, hanggang ang tigawan tayo. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng kailangan, ang lahat ng inyong kailangan. Marami tayong kailangan, pero sabi ng salita ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, anong problema? Bakit tayo nauubusan? Kung malapit lamang tayo diyan sa source, hindi po tayo maubusan. Anong gagawin natin si Rinoy? Yung Kristo na yan, siya yung source ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. John 1:1. Mga kapatid, hindi po maubusan ng Panginoon. Nakikita niyo yung mga, sinong mahilig dito mag-adventure sa bundok? May pumunta na ba dyan sa Pakalat ngayon? Kumusta na yung level ng tubig dyan?
Kasi matagal na hindi ako napakapasyal. Di ba napapansin nyo na hindi tumitigil yung pagdaloy? Hindi po natutuyo yun. Alam nyo ba na nung mga anong taon yon, nabalitaan ko yan, plano ng Zambales, nasarhan. Yung pinagmumulan doon sa taas, may pinagmumulan doon eh. Malaking bato. Yun yung, sino ba yung nakasama sa Malitis? Nakasama ka, Marjid, no? Ay, hindi. Mga kapatid, plano ng Zambales na saraduhan yon para yung papunta dito sa atin sa mga tarim, mababawasan. Pero hindi pumayag ang mga tarim. Kasi nature yon, yung pinagmumulan ng bukal. Maraming apektado na pala yan pag sinarhan yon. Kaya ipinaglaban talaga nila. Pero mga kapatid, mapansin nyo bakit yung bukal, wala namang ulan. Ang tagal ng walang ulan, nakita mo naman na bato, makita mo naman na lupa, ang titigas. Pero bakit? Doon po sa Malitis, yung bundok nila doon, manumay, tayumay, pag naglilimas kayo ng bubon, amay, kung susubol, yan una Agos. Parang ganon. Hanggat napupunta sa maliit na sapa, hanggat papunta sa malaki. Walang tigil. Di ba nakapagtataka? Saan nanggagaling ang tubig? Doon sa taas. Wala namang makina na nagpapapunta doon para maitaas. Pero hindi po nauubusan yung bukal. Pero kung ang bukal ay maubusan man, ang kayamanan ng Diyos ay hindi po mauubos, mga kapatid. Kaya nga, yung source, walang iba kundi ang Panginoon, dapat maging malapit tayo sa Kanya. Yung testimony ni Daniel, nandito si Daniel, wala. Medyo na-apirdi may unaan niya, medyo malaki ang naapektuhan. Apurido daw si Mrs., baka malugi. Pero nung sumatotal, nung nag-harvest, tubo pa rin. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay hindi mauubusan kailanman. Tandaan po ninyo yan. Hindi po mauubos ang kayamanan ng Diyos. Kaya lang, kailangan tayong maging malapit doon sa source. Sabi niya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At buwat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Through Christ. Ibig sabihin, kailangan tayong maging malapit sa Panginoon. Huwag tayong lalayo doon sa source. Di ba, sekwanda, may kasabihan na yung mga malalapit sa kusina, di ba? O, kahit sa gobyerno natin, di ba? Malalapit sa kusina. O pero ito, mga kapatid, kung lalapit tayo sa Panginoon na source ng lahat ng bagay, marami siyang kayamanan na hindi mauubos, di ba? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid, para sa atin. Balikan natin yung creation. Nung likhain niya ang tao, pang-ilang araw? Pang-anim. Inuna niyang likhain yung mga puno, yung mga halaman na namumunga, yung mga hayop. Tapos, nung nalikha na niya ang lahat, naihanda na ang lahat, pati yung titirhan ng tao, sa kanya nilikha ang tao. Ganong kaimportante ang tao sa Diyos. Inihanda niya lahat bago niya likhain yung tao. Inihanda niya yung pangangailangan bago yung mangangailangan. Panglima, dito na po tayo magtatapos. Ang Diyos ay walang hindi kayang gawin. Doon sa talatang 15, sabi diyan, lumakad ang babae
at ginawa niya ang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain araw-araw para kay Elias at para sa byuda at sa kanyang anak, sapagkat hindi nauubos ang harina sa mangkok at hindi rin nauubos ang langis sa banga, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Sa Jeremiah 32 verse 26 to 27, sabi diyan, kaya sinabi ng Panginoon kay Jeremias, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? I-apply natin sa buhay natin. Parang sa inyo sinasabi ng Panginoon. Sa kwanto, kaya sinabi ng Panginoon kay Jeremias, parang sabihin ninyo sa sarili nyo, ito yung, kaya sinabi ng Panginoon kay Marjade, palitan nyo yung Jeremias ng pangalan nyo, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Wala kasi bagay. Mayroon bang bagay na hindi magagawa ang Diyos, mga kapatid? Sa Jeremias, kabanatang 32, talatang 17, ito yung sagot ni Jeremias. O Panginoong Diyos, nilikha nyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay na hindi nyo po magagawa. Wala pong imposible sa Panginoon. Wala pong hindi magagawa ang Diyos. Kaya mga kapatid, palabasin mo na, Jeff. Yung tema natin, wala na dyan. Yung tema natin, kahit sa kahuli-hulihang patak, ay hindi magkukulang ang Diyos. Tandaan ninyo yan. Ang Diyos ay laging nauuna. Pangalawa, ang Diyos ay laging sundin ng walang pag-alinlangan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, kaya't huwag mag-alala. Ang Diyos ay hindi mauubusan kailanman. At ang Diyos ay walang hindi kayang gawin. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Tayo po mga kapatid ay pumikit. At habang umaawit po ang ating mga musician ng isang awitin, tayo ay magpulay-bulay sa umagang ito. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong sitwasyon ng buhay ninyo. Hindi ko alam kung anong level yung langis ninyo sa bahay niyo. Ibig sabihin, yung pangangailangan ninyo na mayroon kayo, ikaw bubuhay. Nasa huli na bang patak? 2 patak? 3 patak? Pero mga kapatid, ito ang tandaan ninyo. Kahit sa kahuli-hulihang patak, ay hindi magkukulang ang Diyos. Kumapit lang tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lang pag-asa ko, kahit ikaw ang buhay ko, Jesus.
Inibig mo ko noon pamahal kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pamahal kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pamahal. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay, Panginoon, na kahit kailan hindi ka nagkulang sa iyong mga anak. Maraming beses ka na naming napatunayan. Marami na kaming pinagdaan ng mga krisis ng buhay. Pero lagi namin napapatunayan, hindi ka nagkukulang, Panginoon. Salamat dahil lagi kang nandiyan para sa amin. Lord, sunod-sunod, maraming mga nangyayari. Pero Panginoon, lagi namin napapatunayan kung sino kang Diyos. Na kahit sa kahuli-hulihang patak, Panginoon, hindi ka magkukulang. Pinanghawakan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat dahil tapat ka sa mga pangako mo. Maraming nagbabago, panahon, ang tao, pero ikaw, ni minsan, kahit kailan, hindi ka nagbabago. At pinanghawakan namin, Panginoon, ang mga pangako mo. Salamat, maraming salamat. Lord, hindi namin alam kung kailan matatapos ang timbahan sa Middle East. Hindi namin alam ang mangyayari bukas, sa makalawa, sa susunod na buwan. Pero ikaw, alam mo. At ito yung matitiyak namin, Panginoon, na kahit hindi pa namin alam, nagtitiwala kami sa iyo na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Jesus. Noong panahon, Panginoon, ng mga Israelita ay walang makain, nag-provide ka. Noong panahon na wala silang mainom, nagbigay ka ng saganang tubig. Noong panahon na nagpakain ka, Panginoon, ng 5,000 lalaki, yung mga tao walang makain, pero nag-provide ka at sobra-sobra pa. Alam namin, Panginoon, kami na mga anak mo, kami na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Salamat sa iyong paggalingan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagpapala.
sa iyong pag-iingat. Lord, pagpalain mo ang bawat isa na naririto. Turuan mo po kami at tulungan mo po kami na magtiwala lamang sa iyo. Magdidepende kami sa iyo. Hindi kami magdedepende sa kayamanan namin na nauubos. Hindi kami magdedepende sa kakayahan namin na pwedeng magbago. Pero nagdedepende lang kami sa iyong kapangyarihan, Panginoon, at sa magagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat ang pag-iingat mo, pagpapala mo, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ligawan mo sa iyong mga anak. Panatiliin mo ang kagalakan at kapayapaan sa amin. Sa gitna ng krisis ng mundo, hindi mo kami pababayaan. Salamat. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. God bless you, mga kapatid. Maraming salamat po, Pastor. Ayun nga po, isang paalala sa atin na kailanman hindi magkukulang Panginoon. He is our great provider. So, awitin po natin ang ikaw lamang. Beautiful po, announce naman po, pabigay na lang po ng mga mana offering po natin na kailangan po masubmit po ni Pastor. Yung mana offering po, yung pabigay na lang po. Thank you. Thank you.